Happy anniversary, Amara. Ito ang huling gabi na magiging asawa kita dahil bukas, isa ka na lamang malamig na alaala. Habang hinihimas ang kanyang malaking tiyan sa gitna ng unos, gumuho ang mundo ni Amara sa tawa ng kanyang asawa at sariling kapatid. Ang pag-ibig ay naging patalim at ang tiwala ay naging libingan. Sino ang mag-aakalang ang dugong nananalaytay sa iyong ugat ang hihigop sa iyong huling hininga? Handa ka na bang mamatay para muling isilang bilang kanilang pinakamatinding bangungot? Actually, Ramon, nairita na ako. Kailan ba matatapos ang pagpapanggap na ito? Hirap na akong maging mabait na kapatid sa kanya. Ang boses na iyon, ang matalim at puno ng pagkamuhing tinig ni Selena, ay tumagos sa manipis na dingding ng kanilang silid, direkta sa puso ni Amara na tila isang lason na dahan-dahang kumakalat. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng atmosfera dahil ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas. Lumilikha ng isang bulyaw sa bubungan na tila isang babala mula sa langit. Nakatayo si Amara sa gitna ng kanilang dining room. Maingat na inilalapag ang isang mamahaling florera ng mga sariwang bulaklak sa gitna ng hapag. 5 taon. 5 taon ng pagsasama na ipinagdiriwang nila ngayong gabi. Sa kabila ng bigat ng kanyang tiyan sa ika-6 na buwan ng pagbubuntis, pinilit niyang magluto ng paboritong putahe ni Ramon. Ang bawat hiwa ng karne, ang bawat sangkap na kanyang hinalo sa mainit na kawali, ay puno ng pasasalamat dahil sa akalang biniyayaan siya na isang perpektong pamilya. Ngunit ang mga salitang narinig niya mula sa kabilang silid ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang hininga. Konting tiis na lang, Selena. After she gives birth, we will make sure na wala na tayong magiging problema. Ang lahat ng ari-ariya ng mga Mendoza, ang perang pinaghirapan ng mga magulang niya, sa atin lang lahat yan mapupunta. Isipin mo na lang ang buhay na naghihintay sa atin. Ang sagot ni Ramon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na maaari niyang matanggap. Ang asawang gabi-gabing humahalik sa kanyang tiyan, ang lalaking nangakong proprotektahan silang mag-ina, ay ang siya palang arkitekto ng kanyang sariling libingan. Naramdaman ni Amara ang isang biglang sipa mula sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang malakas na paggalaw ng kanyang sanggol na tila nararamdaman din ang panganib na nakapaligid sa kanila. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng labis hanggang sa ang kristal na basong hawak niya ay dulas na nahulog at nadurog sa sahig. Ang mga piraso nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, tila mga luha ng isang pusong nawasa. Hindi na niya nagawang itago ang sarili nang bumukas ang pinto. Inilabas ni Ramon at Selena ang kanilang mga tunay na anyo sa ilalim ng malamig na liwanag ng kidlat na gumuhit sa bintana. Walang pagsisisi sa mga mata ni Ramon, tanging ang isang madilim na determinasyon na hindi pa kailanman nakita ni Amara sa buong buhay niya. "Amara, you're awake!" Malamig na bati ni Ramon. Ang kanyang tono ay wala ng bahid ng paglalambing. Tila ba isang estranggero ang kaharap nito? "Mabuti na rin na narinig mo. Mas mapapadali ang lahat para sa amin." Hinawakan ni Ramon ang braso ni Amara ng mahigpit. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa balat ng asawa na tila mga bakal na rehas. Wala nang puwang para sa paliwanag o paghingi ng tawad. Sa kabila ng pagmamakaawa ni Amara, sa kabila ng mga luhang humahalo sa pawis ng kanyang takot, kinaladkad siya ni Ramon palabas ng bahay, patungo sa naghihintay na sasakyan sa gitna ng lumalakas na unos. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Dinala siya ni Ramon sa isang mataas na bahagi ng kalsada na nakadungaw sa nagnangalit na dagat. Ang mga alon sa ibaba ay tila mga gutom na halimaw na naghihintay ng kanilang biktima. Lumabas si Selena mula sa sasakyan, payapang pinapanood ang tagpo habang nakasilong sa isang payong. Ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay at puot. "Ramon, please! Ang anak natin! Huwag mo itong gawin! Parang awa mo na!"
Ang tinig ni Amara ay halos malunod na sa dagundong ng langit. Ngunit ang taming nakuha niyang tugon ay isang marahas na pagtulak mula sa lalaking minahal niya nang higit sa kanyang sarili. Ang pakiramdam ng pagkawala ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, ang pinaka nakakatakot na sensasyong naranasan niya. Habang siya ay nahuhulog sa madilim na kailaliman, ang huling imaheng nakita niya ay ang pagtalikod ng kanyang asawa at kapatid. Ang kanilang mga anino ay unti-unting nilalamon ng kadiliman ng gabi. Ang malamig na tubig ay sumalubong sa kanyang katawan ng may matinding puwersa, tila isang pader ng yelo na dumudurog sa kanyang mga buto at pangarap. Sa ilalim ng tubig, habang ang hangin ay unti-unting nauubos sa kanyang mga baga, isang kaisipan lamang ang naitanim sa kanyang naglalahong malay. Kung ito ang katapusan ng kanyang pagiging martir, ito rin ba ang simula ng isang paniningil na hindi kailanman nila malilimutan? Wala na siya, iha. Ginawa ko ang lahat, pero kinuha na siya ng Panginoon. Ang mga salitang iyon mula kay Aling Lita ay tila isang malupit na hatol na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Amara. Sa loob ng maliit at barong-barong na kubo sa gilid ng dagat, ang tanging maririnig ay ang banayad na paghampas ng mga alon sa dalampasigan. Isang tunog na dati ay nagbibigay ng katahimikan, ngunit ngayon ay tila isang kutsang nagpapaalala sa kanyang paggabigo. Dahan-dahang ibinaba ni Amara ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa kanyang tiyan. Ang dating matambok at puno ng buhay na sinapupunan ay patag na ngayon. Wala nang maramdamang sipa. Wala nang pintig na sumisimbolo sa pag-asa. Nagising si Amara na ang buong katawan ay tila dinidikdik sa tinde ng hapdi. Ang bawat hinga niya ay may kasamang amoy ng alat ng dagat at ng mga nilagang halamang gamot na ipinapainom sa kanya ng matanda. Si Aling Lita, ang mangiingisdang nakatagpo sa kanya sa gitna ng mga malalaking bato noong madaling araw, ay tahimik na nakaupo sa tabi ng kanyang papag. Ang mukha ng matanda ay puno ng mga gatla ng karanasan at malasakit, habang ang kanyang mga mata ay kababakasan ng isang malalim na lungkot na tila siya mismo ang nawalan. Ilang araw na ba akong narito? Mahinang tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay paos at halos hindi lumalabas sa kanyang tuyong lalamunan. Ang bawat salita ay tila isang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan, kasabay ng mainit na luhang nagsimulang muling dumaloy patungo sa kanyang mga sentido. 3 araw ka nang pabalik-balik ang lagnat, iha. Akala kong ay tuluyan ka ng bibitaw. Sagot ni Aling Lita habang dahan-dahang pinupunasan ang noo ni Amara ng isang basang bimpo. Sinuwerte ka pa rin dahil hindi ka direktang humampas sa mga talim ng bato. Pero ang bata, masyadong naging malupit ang dagat at ang takot sa kanyang murang katawan. Hindi sumigaw si Amara. Walang malakas na hagulgol ang lumabas sa kanyang mga labi. Sa halip, ang naramdaman niya ay isang nakabibinging katahimikan sa loob ng kanyang dibdib, isang uri ng pangkawasak na mas masakit pa kaysa sa pisikal na sugat na tinamo niya sa pagkahulog. Ang bawat alaala ng paghagod niya sa kanyang tiyan habang kinakausap ang sanggol tungkol sa magandang buhay na naghihintay sa kanila ay tila mga piraso ng salamin na unti-unting sumasaksak sa kanyang puso. Ang pagtataksi ni Ramon at Selina ay hindi lamang nagnakaw ng kanyang yaman at danggal, kundi pati na rin ng tanging dahilan kung bakit niya gustong mabuhay. Habang lumilipas ang mga oras, pinilit ni Amara na bumangon. Sa tulong ng isang kawayang tungkod, dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pintuan ng kubo. Ang sikat ng araw ay masakit sa kanyang mga mata, ngunit ang malamig na hangin ng dagat ay tila humahaplos sa kanyang nagluluksang kaluluwa. Tumanaw siya sa malayo, sa direksyon kung nasaan ang lungsod, kung nasaan ang mga taong nag-akala na patay na siya. Doon, sa kabila ng abot tanaw, naniniwala siyang kasalukuyang nagdiriwang ang kanyang asawa at kapatid sa ibabaw ng kanyang bangkay. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit, Amara. Bulong ni Aling Lita na tila nababasa ang madilim na kaisipang bumabalot sa kanya.
Ang buhay ay may paraan para ibalik ang katarungan sa atin. Tumingin si Amara sa matanda. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kabutihan ay wala nang natirang bakas ng emosyon maliban sa isang matigas at malamig na determinasyon. Ang katarungang hinihintay ko ay hindi kusang dumarating, Aling Lita. Kailangan itong kunin ng may kasamang interes. Sa hapon na iyon, tumayo si Amara sa harap ng nagngangalit na dagat. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang mga paa ng tubig alat. Tila ba ito ang tubig na nagbibinyag sa kanya sa isang bagong pagkatao? Ang bawat patak ng luha na pumatak sa buhanginan ay huling alay niya sa kanyang anak at sa babaeng dati ay kilala bilang Amara Mendoza. Sa bawat segundo ng katahimikan, isang pangako ang nabuo sa kanyang isipan. Isang panunumpang mas matatag pa sa anumang unos. Namatay na ang asawang nagmamahal. Namatay na ang kapatid na nagtitiwala. Ang natitira na lamang ay isang anino na may iisang layunin. Ang bumalik hindi bilang biktima, kundi bilang ang bagyong hihigop sa lahat ng kinuha nila sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang katanungan ang pilit na kumakatok sa kanyang isipan. Sapat ba ang paghihiganti para punan ang puwang na iniwan ng kanyang anak? O mas lalo lamang siyang malulunod sa kadilimang ito? 5 mahahabang taon ang lumipas, mga taon na binuo ng bawat pait na hinalo sa determinasyon at bawat luhang pinatigas ng galit. Sa loob ng isang malawak na opisina sa gitna ng tataasang gusali ng Singapore, isang babae ang nakatayo sa harap ng malaking bintanang gawa sa salamin, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na tila mga mumunting bituing nakakalat sa lupa. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng simpleng duster at may bakas ng harina sa pisngi. Ang babaeng nakasalamin sa salamin ay si Carla Martinez, isang pangalang naging katumbas ng talino at bagsik sa mundo ng pandaigdigang pananalapi. Ang kanyang buhok ay maingat na nakaayos, ang kanyang tindig ay tuwid at walang bahid ng kahinaan, at ang kanyang mga mata ay tila 2 malalim na balon na walang sinuman ang makatarok sa tunay na nilalaman. Sa loob ng 5 taong iyon, hindi hinayaan ni Amara na maging pahinga ang bawat gabi. Sa halip na matulog, ginugol niya ang kanyang oras sa pag-aaral ng mga komplikadong numero, sa pag-intindi sa galaw ng merkado, at sa pagbuo ng mga koneksyong magagamit niya sa tamang panahon. Ang kanyang kaibigan at mentor na si Marcos, isang batikang banker, ang naging sandigan niya sa pagbuo ng bagong pagkatao. Sa bawat pagkakataong nararamdaman niya ang pagod, hinahawakan niya ang isang maliit at lumang panyo, ang tanging alaala ng kanyang anak na hindi man lamang niya nayakap ng matagal. Ang hapdi ng nakaraan ay nagsilbing gasolina sa kanyang paglalakbay patungo sa rurok ng tagumpay. Carla, lahat ng kailangan mo para sa pagbabalik sa Manila ay handa na. Ang mga shares sa Salazar Holdings ay unti-unti na natin nakukuha nang hindi nila napapansin. You are now officially the major investor na hinihintay nila para isalba ang kumpanya nila mula sa pagkalugi. Wika ni Marcos habang inilalapag ang isang makapal na folder sa mesa. Tumingin si Carla sa mga dokumento. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat, Marcos. Matagal ko itong hinintay. Ang akala ni Ramon, kasama kong ibinao ng dagat ang lahat ng pag-aari ng mga Mendoza. Hindi niya alam, pinalago ko lang ang bawat sentimong ninakaw niya para mas masakit ang bawat pagbawi ko. Sigurado ka na ba rito? Once you step back to that country, wala nang balikan. Haharapin mo ang mga taong sumira sa buhay mo. Paalala ni Marcos, bakas ang pag-aalala sa kanyang tinig. Huminga ng malalim si Carla, naramdaman niya ang isang pamilya na bigat sa kanyang dibdib. Ngunit agad itong pinalitan ng isang malamig na kapasyahan. Patay na si Amara Mendoza, Marcos. Ang babalik sa Manila ay ang aninong nilikha nila. I will show them na ang pinakamatalim na patalim ay hindi gawa sa bakal, kundi sa pasensya at talino.
Dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Habang ang eroplano ay dahan-dahang bumababa patungo sa paliparan ng Manila, pinanood ni Carla ang pamilyar na baybayin ng Pilipinas. Ang init ng bansa ay tila sumalubong sa kanya, isang paalala ng lupang sinilangan kung saan siya pinagtaksilan at kung saan din siya muling isisilang. Pagkababa niya sa sasakyan, ang bawat hakbang ng kanyang matulis na sapatos sa makintab na sahig ng paliparan ay naglalabas ng isang mariing tunog na tila nagmamarka ng bawat segundong lumilipas patungo sa kanyang paghihigante. Huminto siya sa harap ng isang malaking salamin sa loob ng banyo. Kinuha niya ang isang lipstick na may kulay ng pinakamatingkad na pula at maingat itong inilapat sa kanyang mga labi. Ang kulay na iyon ay hindi lamang pampaganda. Ito ang simbolo ng kanyang pagbangon mula sa sariling abo. Ang kulay ng dugong dumanak sa kanyang puso na ngayon ay magiging mansa sa buhay ng mga kaaway niya. Nang lumabas siya ng paliparan, sinalubong siya ng mainit na hangin ng Manila. Ngunit ang kanyang puso ay nanatiling kasing lamig ng yelo. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mga mukha ni Ramon at Selena na kasalukuyang namumuhay sa karangyaan gamit ang perang hindi sa kanila. Isang tahimik na pananumpa ang muling nabuo sa kanyang kalooban habang nakatingin sa malayo. Handa na ba silang tanggapin ang isang multong hindi lamang hihingi ng katarungan, kundi kukunin ang lahat ng akala nila ay kanila? O mas lalo lamang bang magiging madilim ang landas na kanyang tinatahak habang papalapit siya sa apoy na minsan na siyang tinupok? Ang malawak na bulwagan ng Maranyang Hotel ay puno ng ningning na mga kristal na chandelier. Ngunit para kay Carla Martinez, ang bawat kislap ng ilaw ay tila mga paalala ng mga luhang ibinuhos niya sa dilim. Ngayong gabi, ang taunang charity ball ng Salazar Holdings. Isang pagtitipon kung saan ang mga magnanakaw ay nagbibihis anghel at ang mga mamamatay tao ay nagpapanggap na tagapagligtas. Habang dahan-dahan siyang bumababa sa malawak na hagdanan, ang bawat paghakbang ng kanyang matutulis na sapatos ay lumilikha ng isang mapanghamong tunog sa makintab na sahig, isang ritmo na tila nagpapahayag ng pagdating ng isang bagyong hindi nila inaasahan. Napatigil ang bulungan ng mga tao nang pumasok siya. Ang kanyang gown na kulay hating gabi ay yumayakap sa kanyang katawan ng may dignidad, at ang kanyang mga alahas ay kumikinang na tila mga talim ng kutsilyo. Sa gitna ng karamihan, agad niyang natagpuan ang dalawang mukhang naging bida sa kanyang mga bangungot sa loob ng 5 taon. Si Ramon Salazar, na mas mukhang kagalang-galang sa kanyang mamahaling tuksido, at si Selena, na nakasuot ng mga hiyas na pamilyar sa paningin ni Carla. Ang mga hiyas na pag-aari ng kanyang yumaong ina. Naramdaman ni Carla ang isang biglang sikip sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na hapdi na tila gustong sumabog. Ngunit pinilit niyang panatilihin ang isang malamig at misteryosong ngiiti sa kanyang mga labi. Mr. and Mrs. Salazar, I presume? Ang boses ni Carla ay kasing kinis ng seda, ngunit kasing lamig ng hanging amihan nang lumapit siya sa dalawa. Lumingon si Ramon, at sa isang sandali, ang kanyang mga mata ay nanlaki. May isang anino ng pagkalito at hindi maipaliwanag na takot ang dumaan sa kanyang muka. Tila ba may isang multo siyang nakita sa gitna ng karangyaan? Ngunit agad itong napalitan ng propesyonal na ngiti nang makitang ang babaeng nasa harap niya ay isang makapangyarihang negosyante na balita sa buong Asya. Yes, I am Ramon Salazar, at ito ang aking asawa, si Selena. At ikaw, marahil ang tanyag na Carla Martinez mula sa Singapore? We've been waiting for you, Miss Martinez. It's a pleasure to finally meet you both. Sagot ni Carla habang tinatanggap ang kamay ni Ramon. Ang pakiramdam ng balat nito sa kanyang palad ay tila isang uod na gumagapang, ngunit hindi nga ipinatid ang kanyang pandidiri. Sa halip, lumingon siya kay Selena na tila sinusuri ang bawat anggulo ng mukha nito. You have a beautiful necklace, Mrs. Salazar. It looks ancient. Parang may mahabang kasaysayan na nakakabit sa bawat bato nito. Bahagyang napaatras si Selena,
Ang kanyang kamay ay automatikang humawak sa kuwintas. Oh, this? It's a family heirloom. It's priceless, just like our reputation. Ang boses ni Selena ay puno ng kayabangan. Ang dating kapatid na palagi nang hihingi ng pabor ay ngayon ay tila reyna ng kasaliman. I heard you're looking into investing in our company? Medyo picky kami sa mga partners, you know? Numiti ng bahagya si Carla, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Don't worry, Mrs. Salazar. I am very selective too. I only invest in things that I know I can eventually own completely. Gusto ko ang mga hamon, lalo na ang mga kumpanyang tila matatag sa labas pero may mga bitak na sa loob. Habang nagpapatuloy ang usapan, hindi maalis ni Ramon ang kanyang paningin kay Carla. May kung anong pamilyar sa bango nito, sa paraan ng kanyang paglingon, at sa talas ng kanyang bawat salita. Lumapit si Ramon ng bahagya kay Carla habang abala si Selena sa pakikipag-usap sa ibang panauhin. Miss Martinez, forgive me but have we met before? You look remarkably like someone I used to know. Isang taong wala na. Tumingin si Carla ng diretso sa mga mata ni Ramon. Ang kanyang mga balintataw ay tila sumasalamin sa kailaliman ng dagat kung saan siya itinapon. Lumapit siya ng bahagya sa tenga ni Ramon. Sapat na para maramdaman nito ang kanyang malamig na hininga. At bumulong sa isang paraan na tila isang sumpa mula sa kabilang buhay. Ang dagat ay hindi marunong magtago ng lihim habang buhay, Ramon. Minsan, ang mga inaakala nating ibinaona ng alon ay kusang lumulutang para lamang maningil. Naramdaman ni Carla ang biglang panginginig ng braso ni Ramon sa ilalim ng kanyang haplos. Ang kulay sa mukha ng lalaki ay unti-unting naglaho. Tila ba ang hangin sa paligid ay biglang naubos. Habang dahan-dahang lumalayo si Carla nang may bitbit na tagumpay sa kanyang puso, isang tanong ang naiwan sa hangin. Hanggang kailan kayang panindigan ni Ramon ang kanyang mga kasinungalingan bago siya tuluyang lamunin ng sarili niyang takot? Hindi mo ba naisip, Ramon, na baka ang taong pinakamalapit sa'yo ang siyang lihim na humihila sa'yo pababa? Ang tanong na yun ni Carla ay tila isang malambot na balahibo na humahaplos sa pandinig. Ngunit may dalang talas na dahan-dahang humahati sa tiwala ni Ramon. Nakaupo sila sa loob ng isang pribadong silid sa isang eksklusibong restauran kung saan ang bawat anino ay tila may itinatagong lihim. Ang liwanag ng mga kandila sa ibabaw ng hapag ay lumilika ng mga sumasayaw na imahe sa pader, tila mga rebulto ni na Ramon at Selena na unti-unting nagkakalamat. Inilapag ni Carla ang kanyang baso ng alak nang walang anumang ingay sa ibabaw ng tilang puti. Tumingin siya kay Selena na noon ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling bestido. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkukunyari. I noticed the financial reports you sent, Ramon. Napansin ko ang ilang butas sa accounts ng Salazar Holdings. Parang may isang taong sadyang naglilipat ng pondo sa isang personal na account na hindi mo alam. If I didn't know better, I would say it's someone within your inner circle. Napatigil si Ramon sa paghiwa ng kanyang pagkain. Ang kanyang mga balikat ay tila nanigas at ang kanyang mga mata ay mabilis na bumaling kay Selena. Sa kabilang banda, ang mukha ni Selena ay biglang nawalan ng kulay. Tila ba ang hangin sa silid ay biglang naging yelo. What are you talking about, Miss Martinez? Lahat ng galaw ng pera sa kumpanya ay dumadaan sa akin. Sinisiguro ko na safe ang investment ni Ramon. Mabilis na depensa ni Selena. Ang kanyang boses ay bahagyang tumaas. Isang senyales ng takot na pilit itinatago sa ilalim ng pangtataray. Mumiti si Carla. Isang ngiting kasing tamis ng pulot, ngunit may dalang paet ng lason. Of course, Selena. You are a devoted wife and sister-in-law. My apologies. Siguro ay nagkamali lang ang aking mga auditor. Pero alam mo, Ramon,
I sent a small token of appreciation to your private office kaninang umaga. Isang pasasalamat para sa mabilis nating pagpirma ng partnership. Did you like it? Napakunot ang noo ni Ramon. At token? Wala akong natanggap na anuman sa opisina ko, Carla. Dito na pumasok ang muzzle of distrust na maingat na inihanda ni Carla. Itinagilid niya ang kanyang ulo, tila nagtataka. Really? That's strange. Ang sabi ng assistant ko, ibinigay daw niya ang maliit na pulang box sa misis mo kaninang dumaan siya sa lobby. Selena, hindi mo ba naibigay kay Ramon? Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Tila ba may isang hindi nakikitang kamay na pumipigil sa bawat tibok ng puso. Ang mga mata ni Ramon ay naningkit habang nakatingin kay Selena. Ang maliit na pulang box na binanggit ni Carla ay hindi lamang isang regalo. Ito ay isang pain. Sa loob ng box na iyon ay isang mamahaling cufflink na may inisyal na R, ngunit may kasamang sulat na tila galing sa isang lihim na admirer. Isang bagay na sinadya ni Carla upang pagmuhay na may itinatago si Ramon o kaya naman ay may pinapakialaman si Selena na hindi sa kanya. Selena? Ang boses ni Ramon ay naging malalim at puno ng pagbabanta. Ang kanyang mga daliri ay mariing humawak sa gilid ng mesa hanggang sa mamute ang kanyang mga kuko. Wait, Ramon, I forgot. Marami kasi akong ginagawa kanina, kaya nailagay ko lang sa bag ko. I was going to give it to you later. Nauutal na sagot ni Selena. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang kanyang mga mata ay naging maelap. Ang pagdududa ay nagsimulang gumapang sa isipan ni Ramon na tila isang itim na usok. Alam ni Ramon ang ugali ni Selena, ang pagiging gahaman at ang pagiging mapanghimasok sa mga bagay na may kinalaman sa pera at kapangyarihan. Pinanood ni Carla ang tagpong ito ng may lihim na kasiyahan. Ang bawat salita, ang bawat galaw ni Selena ay lalong naglulubog dito sa hukay ng hinala. Lumapit si Carla kay Ramon, dahan-dahang hinawakan ang braso nito sa isang paraan na tila nagbibigay ng simpatya. Ngunit ang kanyang layunin ay lalong pasiklabin ang selos ni Selena. Maybe she just wanted to protect you, Ramon. Baka akala niya ay hindi maganda para sa image mo na tumatanggap ng mga personal na regalo mula sa isang business partner na tulad ko. Ang pagkakahawak ni Carla sa braso ni Ramon ay tila isang apoy na sumunog sa pasensya ni Selena. Sa loob ng 5 taon, si Selena ang reyna ng buhay ni Ramon. Ngunit sa isang iglap, ang presensya ni Carla ay tila nagpapakita sa kanya kung gaano siya kadaling palitan. Ang galit ni Selena ay hindi lamang labas sa kanyang bibig, kundi nakikita sa bawat mabilis na paghinga niya at sa talim ng kanyang tingin. Nang matapos ang hapunan, inihatid ni Carla ang mag-asawa sa kanilang sasakyan. Habang pinagmamasdan niya ang pag-alis ng itim na kotse, alam niyang ang gabi na ito ay hindi magtatapos sa isang payapang tulog. Sa loob ng sasakyang yon, ang katahimikan ay sisirain ng mga bintang at sigawan. Ang lason ay nagsimula ng kumalat. Bumalik si Carla sa loob ng restoran. Kinuha ang kanyang bag at hinarap ang salamin sa labi. Nakita niya ang isang babaeng matatag, maganda at makapangyarihan. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, naramdaman niya ang isang pamilyar na hapdi. Ang bawat hakbang niya patungo sa paghihiganti ay tila naglalayo sa kanya sa tunay na kapayapaan. Naputol ang kanyang pag-iisip nang makatanggap siya ng isang litrato mula sa kanyang private investigator. Ito ay isang larawan ni Selena na palihim na pumupunta sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Bit-bit ang isang bag na tila may lamang mabigat. Isang tanong ang muling gumuhit sa isipan ni Carla habang pinagmamasdan ang larawan sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ano ang itinatago mo sa dilim, Selena, na sadyang ipinagkakait mo sa lalaking pinagtulungan ninyong nakawin mula sa akin? Lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng pundasyon ng pamilya Mendoza ay dahan-dahang kinakain ng anay na pinatuloy ko sa sarili kong pamamahay. Kung mababasa mo ito, Amara,
Mag-iingat ka kay Ramon. Ang mga salitang iyon na nakasulat sa naninilaw at halos mabura ng tinta ay tila isang tinig na nagmumula sa kailaliman ng lupa, direktang bumubulong sa kaluluwa ni Carla. Nakaupo siya sa sahig ng kanyang dating silid sa abandonadong mansyon ng mga Mendoza. Ang lugar na dati ay puno ng halimuyak ng mga rosas at tawanan, ngunit ngayon ay nilalamon na ng alikabok at amoy ng pagkabulok. Sa kanyang kandungan ay ang lumang talaarawan ng kanyang ama, isang bagay na itinago niya sa ilalim ng isang maluwag na bahagi ng sahig bago siya sa pilitang inilabas sa bahay na ito 5 taon na ang nakalilipas. Ang bawat pahina ay tila isang sugat na muling binubuksan at ang bawat letra ay tila isang patak ng dugo na nagpapaalala sa kanya ng katotohanang matagal nang itinago sa dilim. Sariwa pa sa kanyang alaala ang gabi ng aksidente ng kanyang mga magulang. Ang sabi ng mga pulis na wala ng preno ang sasakyan sa gitna ng madulas na kalsada. Ang sabi ni Ramon, isang trahedyang walang sinuman ang may ginusto. Ngunit habang binabasa ni Carla ang mga huling entry ng kanyang ama, ang baw ng katotohanan ay unti-unting dumarating ng may kasamang bagsik. Napansin ko ang mga irregularidad sa aming accounts at lahat ng ito ay tumuturo sa pirma ni Ramon. Noong kinumpirunta ko siya, wala akong nakitang pagsisisi sa kanyang mga mata, kundi isang madilim na balak. Naramdaman ni Carla ang isang matinding lamig na gumagapang sa kanyang mga daliri hanggang sa umabot ito sa kanyang puso. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Tila ba, ang hangin sa silid ay naging kasing kapal ng putik. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking inakala niyang naging sandigan niya noong pumanaw ang kanyang mga magulang, ay siya palang dahilan kung bakit siya naging ulila. Hindi lamang siya ninakawan ni Ramon ng hinaharap, ninakawan din siya nito ng nakaraan. Ang galit na dati ay tila isang maliit na ningas, ay biglang naging isang dambuhalang apoy na handang tumupok sa lahat ng bagay sa paligid niya. Dad, I'm so sorry. Bakit hindi ko nakita? Bakit naging napakatanga ko para pagkatiwalaan ang demonyong iyon? Ang kanyang boses ay isang basag na bulong, isang pagsisisi na hinaluan ng matinding pait. Ang mga luha ay pumatak sa papel, lumilika ng maliliit na bilog, na nagpapadilim sa sulat kamay ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang kanyang misyon ay nabago. Hindi na lamang ito tungkol sa pagbawi ng pera o pagpapahiya sa dalawang nagtaksil sa kanya. Ito ay tungkol sa katarungan para sa mga taong hindi na kayang lumaban para sa kanilang sarili. Dahan-dahang isinara ni Carla ang kwaderno at niyakap ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa isang digmaan. Sa labas ng bintana, ang mga sanga ng puno ay humahampas sa salamin dahil sa lakas ng hangin, lumilikha ng isang tunog na tila mga kamay na kumakatok at humihingi ng hustisya. Ang kadiliman ng mansyon ay tila naging kakampi niya, isang balabal na nagtatago sa bagong amara, isang babaeng wala nang ititira para sa awa. Habang papalabas siya ng mansyon, huminto siya sa tapat ng portrait ng kanyang mga magulang na nakasabit pa rin sa malawak na hagdanan, kahit na punong-puno na ito ng sapot ng gagamba. Ang kanilang mga ngiti sa larawan ay tila nagbibigay sa kanya ng isang uri ng basbas na puno ng lungkot. Hindi siya hihinto hanggat hindi niya nakikitang nagmamakaawa si Ramon sa paanan ng mga tao pinaslang niya. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang bagong kaba ang gumising sa kanyang kalooban. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyan na pumarada sa labas ng tarangkahan. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakita niya ang isang pamilyar na anino, isang lalaking hindi niya inaasahang makikita sa lugar na ito sa ganitong oras. Hindi ito si Ramon, at lalong hindi si Marcos. Ang lalaking nakatayo roon ay may dalang isang lumang laruan, isang maliit na manika na pag-aari ni Amara noong bata pa siya,
at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagkagulat na tila nakakita siya ng isang multo na matagal na niyang hinahanap. Amara, ikaw ba talaga yan? Ang tanong ng lalaki ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng gabi, naglalantad sa isang lihim na hindi man lamang sumagi sa isip ni Carla sa loob ng 5 taon. Sino ang lalaking ito at paano niya nalaman ang pangalang matagal na niyang ibinaon sa limot? Sino po ang sinasabi ninyong Amara? Nagkakamali po kayo ng taong kinakausap. Ang tinig ni Carla ay nanatiling matatag kasing tigas ng marmol, kahit na ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas na makawala sa kanyang dibdib. Tumingin siya ng diretso kay Mang Jose, ang matandang hardinero na nag-alaga sa kanya noong bata pa siya, na ngayon ay nakatayo sa harap niya na may nanginginig na mga kamay. Ang manikang hawak nito ay ang paborito niyang laruan, ang tanging bagay na naiwan sa kanya bago ang lahat ay maglaho. Sa isang mabilis na pag-iwas, tinalikuran ni Carla ang kanyang nakaraan, sumakay sa kanyang sasakyan, at iniwan ang matanda sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang bawat patak ng ulan sa kanyang bintana ay tila mga mata ni Mang Jose na sumasamsam sa kanyang kaluluwa. Kinabukasan, ang agenda ni Carla ay higit pa sa negosyo. Gamit ang dahilan ng pagpirma sa huling bahagi ng kontrata ng Salazar Holdings, nantungo siya sa mansyon ni Ramon at Selina. Ang bahay na iyon, na binili gamit ang kanyang ninakaw na yaman, ay isang palasyo ng kasinungalingan. Habang naglalakad siya sa pasilyo, patungo sa opisina ni Ramon, isang eksena ang nagpatigil sa kanyang mundo. Ang bagal mo talagang bata ka. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mong dudumihan ang carpet na ito? Ang mahal-mahal nito, higit pa sa buhay mo. Ang boses ni Selina ay umalingaw-ngaw, puno ng poot at pagmamaliit. Mula sa likod ng isang malaking haligi, nakita ni Carla ang isang maliit na batang babae. Marahil ay nasa 5 taong gulang pa lamang. Ang bata ay nakaluhod sa sahig, pilit na pinupunasan ang isang mansa sa puting carpet habang ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig sa paghikbi. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang suot ay isang luma at kupas na damit na hindi man lamang akma sa karangyaan ng bahay na iyon. Naramdaman ni Carla ang isang matinding kirot sa kanyang sinapupunan, isang pamilyar na pangungulila na tila muling nabuhay. Ang mukha ng bata, ang mga mata nito, ang hugis ng kanyang mga labi ay tila isang salamin ng sarili niyang kabataan. Sa isang iglap, tila tumigil ang pagdaloy ng oras. Selina, what's going on here? Tanong ni Carla habang lumalapit, pilit na pinapakalma ang kanyang boses kahit na ang kanyang bawat kalamnan ay handa ng sumabog sa galit. Oh Carla, pasensya ka na. Itong katulong na bata kasi napaka-clumsy. Sagot ni Selina, biglang nagbago ang tono tungo sa isang pekeng lambing. Anak ito ng isa sa mga dating tauhan namin na namatay na. Kinuha lang namin para maging yayayayan at utusan sa bahay. Angel ang pangalan, pero ang totoo, parang galing sa impyerno ang pasensya ko sa kanya. Lumapit si Carla sa bata, na noon ay dahan-dahang tumingala. Ang mga mata ni Angel ay puno ng takot. Ngunit may isang uri ng liwanag doon na tila pamilyar. Nang itinaas ng bata ang kanyang maliit na kamay, para itago ang kanyang mukha, bahagyang naurong ang manggas ng kanyang damit. Doon, sa ilalim ng kanyang kaliwang pulso, nakita ni Carla ang isang maliit na marka, isang pulang birthmark na hugis puso. Ang hangin sa paligid ni Carla ay tila biglang nawala. Ang marka na iyon, ito ang markang nakita niya sa kanyang sanggol bago ito kinuha ni Aling Lita, bago siya sinabihan na wala na ang kanyang anak. Ang mga sinabi ni Aling Lita tungkol sa pagkamatay ng bata, maaari kayang lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan na inihanda ni Ramon? Maaari kayang ang sarili niyang dugo ay ginawang alipin sa loob ng sarili niyang bahay?
Nanlamig ang buong pagkatao ni Carla. Ang bawat hibla ng kanyang galit ay nag-iba ng anyo. Mula sa pagiging apoy, ito ay naging isang malamig at matalim na yelo. Pinagmasdan niya si Selena na patuloy sa kanyang walang kwentang pakukwento. Hindi namamalayan na ang babaeng nasa harap niya ay handa nang ibuwal ang buong mundo para sa batang ito. Miss Martinez, are you okay? Mukhang namumutla ka. Puna ni Ramon, nakakalabas lang ng opisina. Tumingin si Carla kay Ramon, pagkatapos ay kay Angel, na ngayon ay muling nakayuko. Isang pilit ng ngiti ang kanyang iginuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagtatago ng isang libong sumpa. I'm fine, Ramon. Naantig lang ako sa bata. She reminds me of someone. Someone I thought was long gone. Sa loob ng kanyang isipan, isang bagong panataang nabuo. Kung ang katarungan para sa kanyang mga magulang ay sapat na dahilan para wasakin ang mga Salazar, ang kaligtasan ng kanyang anak ay sapat na dahilan para sunugin ang impyernong ito. Ang batang inakala niyang naging anghel na sa langit ay narito, humihinga, at nagdurusa sa kamay ng mga halimaw. Habang papalayo si Carla sa mansyon, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang pangalan na paulit-ulit niyang binubulong. Angel. Amara. Anak. Isang katanungan ang naiwan na tila isang sugat na hindi titigil sa pagdurugo. Paano niya babawiin ang kanyang anak nang hindi inilalagay ang buhay nito sa mas malaking panganib? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina para sa katarungang 5 taon nang ipinagkait sa kanya? Bakit kailangan siya pa? Bakit kailangan ang sarili kong dugo ang magbayad sa mga kasalanang hindi naman niya ginawa? Ang bulong na iyon ni Carla sa loob ng kanyang madilim na silid ay tila isang hibla ng kaluluwang unti-unting napapatid. Nakatayo siya sa harap ng malawak na bintana ng kanyang penthouse. Ngunit hindi ang marangyang tanawin ng lungsod ang kanyang nakikita. Ang tanging rumerenta sa kanyang paningin ay ang imahe ng maliliit na kamay ni Angel. Ang mga kamay na dapat sana ay humahawak ng mga laruan, ngunit ngayon ay puno ng kalyo at dumi mula sa pagpupunas ng sahig. Ang bawat tibok ng puso ni Carla ay tila isang marahas na paghampas sa kanyang dibdib. Isang paalala na ang batang itinuring niyang anghel sa langit ay kasalukuyang nagdurusa sa impyernong pinatatakbo ng sarili niyang kapatid. Naramdaman niya ang isang matinding pangiinig sa kanyang mga tuhod hanggang sa mapaluhod siya sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan, ang bahagi ng kanyang katawan na 5 taon nang walang laman. Ngunit ngayon ay tila muling kumikirot sa bawat alaala ng bata. Ang hapdi ay hindi lamang emosyonal. Ito ay isang pisikal na pagkapunit ng kanyang pagkatao. Paano nagawang sikmurain ni Ramon na makita ang sarili niyang anak na namumuhay bilang alipin? O mas malala, paano nagawang itago ni Selena ang katotohanan ito habang suot ang mga iyas na ninakaw mula sa pamilyang pilit niyang minawasak? Marcus, kailangan kong makuha si Angel. Ngayon din. Hindi ko na kayang makita siyang nasasaktan sa ilalim ng bubong na yon. Wika ni Carla nang sagutin ng kanyang kaibigan ang tawag. Ang kanyang boses ay gumaralgal, puno ng pagsusumamo na hinaluan ng isang banal na galit. Carla, huminahon ka. Kapag kinuha mo siya ngayon, malalaman nilang buhay ka. Mas lalang mapanganib para sa bata kung bigla kang lilitaw ng walang maayos na plano. Isipin mo ang kaligtasan niya bago ang galit mo. Ang mahinahong paalala ni Marcus ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa naglalagablab na puso ni Carla. Napapapikit si Carla ng mariin. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Tama si Marcus. Ang mga Salazar ay mga halimaw na walang sinasanto. Kapag nalaman nilang si Carla Martinez at Amara Mendoza ay iisa, gagamitin nilang kalasag ang bata. Ang bawat paghinga ni Carla ay naging isang dahan-dahan
at kontroladong proseso, pilit na ibinabalik ang malamig na talino na naging sandata niya sa loob ng 5 taon. Ngunit sa ilalim ng maskarang iyon, ang damdamin ng isang ina ay nagsisimula ng mag-alsa. Ang planong paghihiganti na dati ay nakatuon lamang sa pera at kapangyarihan ay nagbago na ang anyo. Ngayon, ang bawat barya na kukunin niya mula sa mga Salazar ay magiging kabayaran sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Angel. Ang bawat kumpanyang babagsak ay magiging alay para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ang hagupit ng isang ina ay hindi lamang isang bugso ng damdamin. Ito ay isang kalkulado at malupit na katarungan na sisiguraduhin niyang walang ititirang bakas ng karangyaan sa mga nagtaksil sa kanya. Mula ngayon, Selena, bawat sampal na ibinigay mo kay Angel ay ibabalik ko sa'yo ng may kasamang interes na hindi mo kayang bayaran. Bulong ni Carla habang pinagmamasdan ang isang maliit na sapatos ng sanggol na itinago niya sa loob ng isang lihim na kahon. Ramon, akala mo ay nakuha mo na ang lahat. Hindi mo alam ang pinakamahalagang bagay na ninakaw mo sa akin ay ang siyang magiging mitsa ng iyong tuluyang paglubog. Sa huling bahagi ng gabi, kinuha ni Carla ang kanyang listahan ng mga asset ng Salazar Holdings. Isa-isa niyang tiningnan ang mga pangalan ng kanilang mga kliyente at investors. Sa bawat pangalang binubura niya, tila ba nakikita niya ang unti-unting pagguho ng pader ng mansyon. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng awa. Tila 2 madilim na uling na nagbababala ng isang napakalaking sunog. Habang ang araw ay nagsisimulang sumilip sa abot tanaw, isang huling kaisipan ang naiwan sa isipan ni Carla. Ang katarungan ay malapit na. Ngunit ang presyong kailangang bayaran ay maaaring mas mataas kaysa sa inaasahan niya. Paano niya ipapaliwanag sa isang 5 taong gulang na bata na ang babaeng nagpabagsak sa kanyang pamilya ay ang tunay niyang ina na matagal na siyang hinanap sa dilim? O mas mahalaga, handa na ba ang puso ni Angel na tanggapin ang isang pag-ibig na nagmula sa gitna ng digmaan? Ang mga toreng gawa sa buhangin ay hindi kailanman magtatagal laban sa hagupit ng nagangalit na dagat, at ang kaharian ni Ramon at Selena ay dahan-dahan ng nilalamon ng mga alon ng katarungan. Sa loob ng opisina ni Ramon, ang dating amoy ng mamahaling tabako at kapangyarihan ay napalitan ng maasim na amoy ng pawis at takot. Ang bawat dokumentong nakalatag sa kanyang mesa ay tila mga haton ng kamatayan para sa Salazar Holdings. Ang mga pautang na hindi nabayaran, ang mga stocks na biglang bumagsak ang halaga, at ang mga investors na isa-isang tumalikod, lahat ng ito ay ang mga daliring dahan-dahang sumasakal sa kanyang lalamunan. Nakatayo si Carla Martinez sa tabi ng bintana, tahimik na pinagmamasdan ang kaguluhan sa labas ng gusali, kung saan ang mga empleyado ay nagsisimula na mag-impake ng kanilang mga gamit. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, isang kabaligtaran sa bagyong kasalukuyang sumisira sa pagkataon ni Ramon. Hindi ko maintindihan, Carla. Sabi mo ay isasalba mo ang kumpanya. Bakit biglang nag-pull out ang mga bangko? Bakit lahat ng accounts natin ay naka-freeze? Ang boses ni Ramon ay gumaralgal, puno ng desperasyon, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa paghawak sa isang foreclosure notice. Tumingin si Carla sa kanya ng may halong pait at pait na kasiyahan. Ramon, business is a cruel game. Ang mga bangko ay parang mga pating. Kapag nakaamoy sila ng dugo, hindi sila titigil hanggat hindi ka nauubos. And unfortunately, ang Salazar Holdings ay matagal na palang duguan sa loob. Masyadong marami ang mga butas na iniwan ni Selena sa accounting. Eksaktong pagbanggit sa pangalan ni Selena, bumukas ang pinto at pumasok ang babaeng mitsa ng lahat ng ito. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang makeup ay burado na ng mga luha ng galit, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Carla. Ikaw ang may gawa nito, di ba? You manipulated the numbers. Siniraan mo kami sa mga investors. Selena, tumahimik ka. You were the one who handled the funds. Sigaw ni Ramon,
Ang kanyang galit ay lumingon na sa kanyang sariling asawa. Ang matamis na pagmamahalan na binuo sa itaas ng bangkay ni Amara ay ngayon ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanilang dalawa. I did it for us, Ramon. Para magkaroon tayo ng mas malaking pera bago pa tayo iwan ng kumpanyang ito. Sagot ni Selena habang ang kanyang tinig ay nagiging isang matinis na pagsisisi. Hindi ko alam na itong babaeng ito ay ahas pala. Ang dahan-dahang paggalaw ng mga tauhan mula sa bangko na pumasok sa silid ay tila isang huling hatol. Isang lalaking nakauniporme ang lumapit kay Ramon at nag-abot ng isang dokumentong nagsasaad ng opisyal na pagsamsam sa kanilang mansyon at lahat ng kanilang ari-arian. Ang tunay na katarungan ay nagsisimula na, ang pagbawi sa mga bagay na hindi naman sa kanila noong una pa lang. Naramdaman ni Carla ang isang biglang gaan sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay nito ay ang isang malalim na lungkot para sa mga alaalang kasamang mawawala sa pagguho ng bahay na iyon. Ang bawat sulok ng mansyong iyon ay may bakas ng kanyang mga magulang. Mga alaalang ngayon ay madudungisan ng kahihiyan ng mga Salazar. Ngunit kailangan itong mangyari. Kailangang matupok ang lahat para muling makapagsimula. Lumapit si Carla kay Selena at sa gitna ng kaguluhan, bumulong siya ng sapat lamang para marinig ng babaeng umagaw sa kanyang buhay. Ang perang ninakaw mo ay madaling palitan, Selena. Pero ang buhay na sinira mo, yan ang utang na kailanman ay hindi mo mababayaran. Nanlaki ang mga mata ni Selena. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. May kung anong takot ang gumuhit sa kanyang mukha na mapansin niya ang talas ng tingin ni Carla. Isang tingin na tila nanggagaling sa kailaliman ng dagat na pilit niyang kinalimutan. Habang ang mga gwardiya ay dahan-dahang inaakay ang mag-asawa palabas ng kanilang sariling opisina, naiwan si Carla sa gitna ng malawak at tahimik na silid. Ang bawat anino sa dingding ay tila mga multo ng nakaraan na unti-unting naglalaho. Ang lahat ng ito ay bahagi pa lamang ng kanyang plano. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay hindi pa tapos. Napatigil si Carla nang makatanggap siya ng isang text message mula sa kanyang yaya na nag-aalaga kay Angel sa isang lihim na lokasyon. Ang mensahe ay simple lamang, ngunit sapat na para magpabagsak sa kanyang mga tuhod. Nahanap kami ni Ramon. Kinuha niya ang bata. Ang lamig na gumapang sa kanyang buong pagkatao ay higit pa sa anumang unos na naranasan niya sa dagat. Ang tagumpay na binuo niya sa loob ng 5 taon ay tila biglang naging walang kwenta. Sa gitna ng kanyang paghihiganti, nakalimutan niyang ang isang sugatang halimaw tulad ni Ramon ay mas mapanganib kapag wala na itong mawawala. Sa katahimikan ng silid, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing talim ng isang patalim na tumatarak sa kanyang puso. Sa pagitan ng katarungan para sa kanyang mga magulang at ang kaligtasan ng kanyang anak, alin ang handa niyang bitawan bago tuluyang maging abo ang lahat? Ang bawat segundo sa loob ng abandonadong warehouse na iyon ay tila isang mabigat na pasanin na dahan-dahang dumudurog sa balikat ni Carla. Ang hangin ay amoy, kalawang at lumang alikabok, isang lugar na malayo sa ningning ng mga opisina sa Makati. Ngunit dito, magtatapos ang lahat ng pagkukunwari. Sa gitna ng malawak na espasyo, nakatayo si Ramon, hawak ang nanginginig na kamay ni Angel. Ang bata ay tahimik na lumuluha. Ang kanyang maliliit na hikbi ay tila mga punyal na sumasaksak sa puso ni Carla sa bawat pagkakataon. Sa isang sulok naman ay si Selena, sugatan ang dangal at puno ng poot ang mga mata, tila isang hayop na nabaon sa hukay. Huwag kang lalapit, Carla. O baka dapat kong sabihing, Amara? Ang boses ni Ramon ay basag, puno ng baliw na tawa na hinaluan ng desperasyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang taong nawala na ng katinuan matapos mawala ang lahat ng kanyang pinakaingatang yaman. Napatigil si Carla. Ang pangalang matagal nang ibinaon sa kailaliman ng dagat ay muling umalingaw-ngaw, bit-bit ang lahat ng pait ng nakaraan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot,
kundi dahil sa pag-ibig sa batang nasa harap niya. Ang kanyang puso ay tumitibok ng marahas, tila isang tambol na nagbabadya ng malakas na bagyo. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kasing lamig ng marmol. Bitawan mo ang bata, Ramon. Wala siyang kinalaman dito. Ang galit mo ay para sa akin, hindi para sa sarili mong dugo. Ang tinig ni Carla ay malalim. Bawat salita ay may bigat ng 5 taong paghihintay. Dugo? Anong dugo ang sinasabi mo? Pagkatapos mong sirain ang buhay ko? Pagkatapos mong kunin ang lahat ng pinaghirapan ko, sigaw ni Ramon, habang mas lalong humigpit ang kanyang pagkakahawak sa braso ni Angel. Ang bata ay napangiwi sa sakit, isang senyales na nagpasilab sa apoy ng galit sa loob ni Amara. Hindi ko sinira ang buhay mo, Ramon. Ikaw ang gumawa niya noong itinunak mo ako sa bangin. Ikaw ang gumawa niya noong pinatay mo ang mga magulang ko para sa pera. Sa sandaling iyon, inilabas ni Carla ang lumang talaarawan ng kanyang ama. Ibinagsak niya ito sa malamig na semento. Ang tunog nito ay tila isang huling hatol na nagpatahimik sa buong paligid. Nakasulat dito ang lahat. Ang bawat sentimong ninakaw mo, ang bawat kasinungaling ang itinanim mo. Kilala mo ba talaga kung sino ang pumatay sa kanila, Ramon? O kailangan ko pang ipaalala sa iyo ang gabing yon? Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Ang kanyang panginginig ay hindi na lamang dahil sa galit, kundi dahil sa isang matinding takot na ngayon lamang niya naramdaman. Tumingin siya kay Selena, na noon ay tila estatwa sa kinatatayuan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing talim ng isang patalim na handang humiwa sa kanilang huling ugnayan. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang lahat, ang buhay ko, ang puso ko at ang pamilya ko. Ang boses ni Amara ay nagsimulang gumaralgal. Ang emosyong 5 taon niyang kinulong ay dahan-dahang umaapaw. Pero ano ang ibinigay mo sa akin? Isang libingang walang pangalan. At ngayon, pati ang anak natin, ginagawa mong panakip sa sarili mong kaduwagan. Sa isang mabilis na pagkakataon, lumingon si Ramon kay Selena. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa takot, patungo sa isang malupit na akusasyon. Siya ang may kasalanan ng lahat, Amara. Si Selena ang nagtulak sa akin. Siya ang nagsabing kailangan kitang mawala para makuha natin ang mana. Siya ang pumatay sa mga magulang mo, hindi ako. Ginagamit lang niya ako. Ang mga salitang iyon ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Napatitig si Selena kay Ramon. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa matinding pagkagulat at pait. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang danggal, ang lalaking kasama niyang nagnakaw ng kaligayahan ng sarili niyang kapatid, ay ngayon ay handang ilaglag siya sa gitna ng apoy upang iligtas ang sariling balat. Ramon, anong sinasabi mo? Ang bulong ni Selena ay halos hindi marinig, puno ng isang uri ng pagkawasak na mas matindi pa kaysa sa pagkawala ng kanilang pera. Totoo ang sinasabi ko. Amara, maniwala ka. Wala akong kinalaman sa preno ng sasakyan ng mga magulang mo. Si Selena ang gumawa niyan. Patuloy ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa na ngayon habang dahan-dahang lumuluwag ang pagkakahawak niya kay Angel. Nakatitig lamang si Amara sa 2 taong sumira sa kanyang buhay. Ang panonood sa kanilang pagkawasak mula sa loob ay dapat sana ay nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Ngunit ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na pagkahapo. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, dahan-dahang lumapit si Angel kay Amara. Ang mga mata ng bata ay puno ng pagtataka at isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Nang mahawakan ni Amara ang maliliit na kamay ng kanyang anak, laramdaman niya ang isang init na tila nagpapagaling sa lahat ng kanyang sugat. Ngunit bago pa man niya mayakap ng tuluyan ang bata, isang matalim na tingin mula kay Selena ang nagpabago sa atmosfera. Ang babaeng itinuring niyang kapatid ay dahan-dahang lumapit sa isang bitak sa pader.
May kinuhang isang bagay na tila isang huling alas na itinago niya para sa sandaling ito. Isang lihim na dokumento ang itinaas ni Selena. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanganib ng ngiti na tila nagsasabing hindi siya magpapatalo ng mag-isa. Akala mo ba ay ikaw lang ang may ebidensya, Amara? Akala mo ba ay tapos na ang lahat sa sandaling ito? Ang katanungang iyon ay naiwan sa hangin, kasing lamig ng gabi at kasing misteryoso ng kailaliman ng dagat. Ano pa ang itinatagong lihim ni Selena na maaaring bumago sa kapalaran nilang lahat? At sino ang tunay na biktima sa larong ito ng dugo at pag-ibig? Ang huling barahan ni Selena ay tila isang hungkag na pangako na mabilis na nilamon ng malamig na hangin sa loob ng bodega. Ang hawak niyang dokumento, isang peking paglilipat ng huling bahagi ng lupain ng mga Mendoza, ay dahan-dahang nalukot sa kanyang nangiinig na mga daliri na mapagtanto niyang ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Amara na madaling linlangin. Sa mga sandaling iyon, ang mga asul at pulang ilaw mula sa labas ay nagsimulang sumayaw sa madidilim na pader. Isang babala na ang mga sasakyan ng batas ay narito na upang tuldukan ang mahabang panahon ng kanilang pananalasa. Tapos na ang palabas, Selena. Ang dokumentong yan ay kasing walang kwenta ng mga pangako ninyong dalawa. Ang boses ni Amara ay nanatiling banayad, ngunit may talim na tila humihiwa sa bawat hibla ng pag-asa ng mga Salazar. Dahan-dahan niyang kinuha si Angel, niyakap ang bata ng mahigpit habang itinatago ang mukha nito sa kanyang balikat upang hindi nito masaksihan ang tuluyang pagguho ng mga taong kinilala nitong magulang. Narinig ang mariing tunog ng mga bakal na naglalapat sa mga pulso ni Ramon at Selena nang pumasok ang mga awtoridad. Ang tunog na iyon ay tila isang huling nota sa isang malungkot na simponya ng pagtataksil. Nagpumigla si Selena. Ang kanyang mga sigaw ng pagtanggi ay umalingaw-ngaw sa buong bodega, puno ng pot at kawalan ng direksyon. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kayabangan ay ngayon ay tila isang maskarang na durog. Inilalantad ang isang kaluluwang matagal nang nabulok sa inggit. Hindi niyo ako pwedeng ipakulong! Wala akong ginagawa. Si Ramon ang pumatay sa kanila. Siya ang may pakana ng lahat. Ang bawat salita ni Selena ay tila isang lason na dahan-dahang bumabalik sa kanya. Ngunit wala nang sinumang naniwala. Ang mga ebidensyang nakalap ni Amara sa loob ng 5 taon ay kasing tibay ng mga rehas na naghihintay sa kanila. Si Ramon naman ay tila isang rebultong na wala ng buhay. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig, hindi makatingin ng diretso kay Amara o kay Angel. Sa isang iglap, ang lahat ng karangyaan, kapangyarihan at ang maling kumpiyansang itinayo niya sa ibabaw ng dugo ng mga Mendoza ay naglaho na tila bula. Nang dumaan siya sa tapat ni Amara, habang inilalabas ng mga pulis, huminto ang mundo sa loob ng ilang segundo. Amara, patawarin mo ako. Ginawa ko lang ang lahat dahil sa sobrang pagmamahal sa pera at sa takot na mawala ka. Ang bulong ni Ramon ay puno ng dumi at kasinungalingan, isang huling subok na gamitin ang dating nararamdaman ng babaeng kanyang winasak. Tumingin si Amara ng diretso sa mga mata ni Ramon. Ang kanyang mga balintataw ay hindi nakababakasan ng galit, kundi ng isang malalim at nakabibining awa. Huwag mo dungisan ang salitang pag-ibig sa pamamagitan ng iyong mga labi, Ramon. Ang katarungang ito ay hindi para sa akin. Ito ay para sa aking mga magulang at para sa batang ninakawan mo ng kinabukasan. Habang isinasakay ang dalawa sa magkahiwalay na sasakyan, naiwan si Amara sa gitna ng malamig na kalsada. Yakap-yakap ang natutulog na si Angel. Ang bawat sikat ng bukang liwayway na nagsisimulang sumilip sa abot tanaw ay tila isang haplos ng pag-asa sa kanyang pagod na pagkatao. Naramdaman niya ang mainit na hininga ng kanyang anak sa kanyang leeg. Isang sensasyong higit pa sa anumang yaman sa mundo. Ang paniningil ay tapos na, ngunit ang tunay na hamon ay kasisimula pa lamang. Isang huling pagtingin ang ibinigay ni Amara sa lumalayong mga sasakyan ng pulis. Ang anino ni Ramon at Selena
ay tuluyan ang nilamon ng kadiliman ng kanilang mga sariling gawa. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa isang itim na sasakyang nakaparada sa di kalayuan. Isang lalaking may bitbit na balita na hindi man lamang sumagi sa kanyang isipan sa gitna ng kaguluhan. Amara, may kailangan kang malaman tungkol sa huling testamento ng iyong ama. Hindi lang pera ang iniwan niya. Ang wika ng lalaki habang iniabot ang isang maliit na susi na may nakaukit na kakaibang simbolo. Ang katanungang muling nabuhay sa puso ni Amara ay tila isang sugat na muling bumuka. Ano pa ang lihim na iniwan ng kanyang ama na hindi man lamang nabanggit sa kanyang talaarawan? At hanggang saan pa ang kayang abutin ng mga anino ng nakaraan bago siya tuluyang makahanap ng tunay na kapayapaan sa piling ng kanyang anak? Ang bawat paghampas ng banayad na alon sa dalampasigan ay tila isang mahinahong kamay na nagbubura sa mga bakas ng paa sa buhanginan. Isang paalala na ang bawat sakit ay may katapusan at ang bawat sugat ay may panahon ng paghilom. Nakatayo si Amara sa tapat ng nadangalit, ngunit unti-unting kumakalmang dagat ang lugar kung saan ang kanyang buhay ay tila pinatid 5 taon na ang nakalilipas. Ngunit ngayon, hindi na siya ang babaeng luhaan at puno ng kawalan ng pag-asa. Ang kanyang suot na puting damit ay sumasayaw sa ihip ng hanging amihan at sa kanyang tabi, ang maliit na kamay ni Angel ay mahigpit na nakahawak sa kanyang palad. Ang init ng balat ng bata ay ang tanging angkla na nagpapanatili sa kanya sa kasalukuyan. Inilalayo siya mula sa madidilim na anino ng kanyang nakaraan. Inilabas ni Amara mula sa kanyang bulsa ang gintong singsing na ibinigay ni Ramon noong akala niya ay nasa langit na siya sa ilalim ng nag-aapoy na kulay ng papalubog na araw. Ang hiyas na iyon ay kumikinang ng may kabalintunaan. Isang simbolo ng pangakong nauwi sa pagkakanulo. Walang pag-aalinlangan. Inihagis niya ang singsing patungo sa malayo. Pinanood niya ang dahan-dahang paglubog nito sa kailaliman ng asul na tubig, na wala sa paningin habang nilalamon ng mga bula ng dagat nang walang anumang bakas. Kasabay nung pagkawala nito ay ang pagbitaw ni Amara sa huling hibla ng pait na nag-uugnay sa kanya sa lalaking sumira sa kanyang tiwala. Nanay, bakit mo po itinapon ang magandang singsing? Ang boses ni Angel ay kasing linis ng kristal, puno ng pagtataka habang nakatingala sa kanyang ina. Ito ang unang pagkakataon na tinawag siyang nanay ng bata nang may buong katiyakan, at ang salitang iyon ay tila isang himig na nagpapagaling sa bawat lamat sa puso ni Amara. Lumuhod si Amara upang mapantayan ang tingin ng kanyang anak. Maingat niyang inayos ang buhok ng bata na hinahangin. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa pisingin ni Angel nang may labis na pag-iingat. Tila ba natatakot na maglaho ang lahat ng ito bilang isang panaginip? Dahil ang tunay na kayamanan, Angel, ay hindi suot sa daliri. Narito ito sa bawat paghinga natin, sa bawat pagkakataon na magkasama tayo. Ibinabalik ko na sa dagat ang lahat ng lungkot dahil mula ngayon, tanging pag-ibig na lang ang ititira natin. Numiti si Angel, isang ngiting nagpapaliwanag sa buong mundo, at niyakap si Amara ng mahigpit. Sa di kalayuan, nakatayo si Aling Lita sa tapat ng kanyang maliit na kubo. Ang matanda ay nakangiti habang pinagmamasdan ang mag-ina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan dahil sa wakas ay nakita niyang muli ang liwanag sa mga mata ng babaeng iniligtas niya mula sa kamatayan. Ang katarungan ay nakamit na sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan kung nasaan sina Ramon at Selina. Ngunit ang tunay na tagumpay ay ang kapayapaang nararamdaman ni Amara sa mga sandaling ito. Ang huling testamento ng kanyang ama na iniabot sa kanya ng tapat na abogado ng pamilya ay hindi lamang naglalaman ng mga titulo ng lupa at pera. Sa loob ng sobrang iyon ay may isang sulat na nagsasabing ang tunay na legacy ng mga Mendoza ay ang kanilang pangalan na puno ng danggal. Ang lumang mansyon ay muling mabubuksan, hindi bilang isang monumento ng kapangyarihan,
kundi bilang isang tahanan para sa mga batang nangangailangan ng pagkalinga tulad ng naging karanasan ni Angel. Habang ang araw ay tuluyan ng nagtatago sa abot-tanaw, lumilikha ng isang marilag na paghahalo ng kulay ube at ginto sa langit. Naramdaman ni Amara ang isang pambihirang katahimikan sa kanyang kalooban. Wala na ang Carla Martinez na puno ng puot at paghihigante. Ang naglalakad na yon sa dalampasigan ay si Amara Mendoza, isang ina, isang anak, at isang babaeng natutong tumayo mula sa sarili niyang abo. Dahan-dahang naglakad ang mag-ina patungo sa kubo ni Aling Lita. Ang kanilang mga yabag sa basang buhangin ay tila isang bagong pahina na isinusulat ng tadhana. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang maliit na pag-aalinlangan ang nananatiling nakatago sa isang sulok ng kanyang isipan. Ang katarungan ay naibigay na ng batas at ang kapayapaan ay unti-unti nang dumarating. Ngunit sapat na nga ba ang lahat ng ito upang tuluyang mabura ang bawat pait na naitanim sa puso ng kanyang anak? At sa muling pagbubukas ng mga pinto ng nakaraan, handa na ba si Amara sa mga bagong responsibilidad na dala ng kanyang muling pagkabuhay sa mata ng mundo? Ang bawat bulaklak sa hardin ng Mansyong Mendoza ay tila may dalang sariling kwento ng pag-asa na mumukadkad sa ilalim ng banayad na sikat ng umaga. Ang lugar na ito, na dati ay naging saksi sa mga lihim na plano at malamig na pangtataksil, ay bininyagan na ng isang bagong pangalan: ang kanlungan ni Angel. Hindi na ito isang tour ng kasakiman, kundi isang tahanan para sa mga batang tulad ni Angel na nangangailangan ng pagkalinga at pagmamahal. Ang halimuyak ng mga sariwang rosas ay humahalo sa amoy ng bagong luto na kakanin, isang amoy na nagpapaalala kay Amara na ang tunay na karangyaan ay matatagpuan sa mga payak na sandali ng buhay. Nakatayo si Amara sa balkonahe, pinagmamasdan si Angel na masayang nakikipaglaro sa iba pang mga bata sa damuhan. Ang bawat halahak ng kanyang anak ay tila isang himig na nagbubura sa bawat pait na naitanim sa kanyang gunita. Sa kanyang tabi, dahan-dahang lumapit si Aling Lita. Ang matandang mang-ingisda na ngayon ay tumatayong lola sa lahat ng mga bata sa ampunan. Ang mukha ng matanda ay puno ng kapayapaan, tila ba ang lahat ng kanyang mga sakripisyo ay nagbunga na sa wakas. Amara, iha, tingnan mo sila. Sino ang mag-aakalang ang lugar na ito ay muling mapupuno ng buhay? Ang boses ni Aling Lita ay puno ng kagalakan habang dahan-dahang hinahaplos ang braso ni Amara. Ngumiti si Amara, isang ngiti na hindi na nagmumula sa likod ng maskara ni Carla Martinez, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Opo, Aling Lita. Akala ko noon ay kailangan kong sunugin ang lahat para makapagsimula muli. Hindi ko alam na kailangan ko lang palang buksan ang mga bintana para papasukin ang liwanag. Nabalitaan ni Amara na sina Ramon at Selina ay kasalukuyang nagdurusa sa loob ng malamig na rehas. Ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa matinding pot. Bawat isa ay isinisisi sa kapwa ang kanilang pagbagsak. Ngunit para kay Amara, ang balitang iyon ay hindi na nagbibigay ng matinding katuwaan tulad ng inaasahan niya noon. Ang galit na dati ay nagpapatakbo sa kanyang buhay ay dahan-dahan nang naglaho, pinalitan ng isang malamig na pagtanggap. Hindi niya kailangang kalimutan ang kanilang ginawa, ngunit pinili niyang palayain ang kanyang sarili mula sa tanikala ng kanilang mga kasalanan. Lumapit si Angel kay Amara. Bit-bit ang isang maliit na guhit na gawa sa Crayola. Ipinakita ng bata ang larawan ng isang babaeng may malaking pakpak at isang maliit na bata sa tabi nito. Nanay, ito po tayo. Sabi po ni Aling Lita, ikaw daw po ang aking anghel na bumalik mula sa langit. Naramdaman ni Amara ang isang matinding init na gumuhit sa kanyang mga mata, isang masayang pag-iyak na hindi na kailangang itago. Niyakap niya si Angel ng napakahigpit, naramdaman ang bawat tibok ng puso ng bata na sumasabay sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, alam ni Amara na ang katarungang ipinaglaban niya ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga may sala, kundi tungkol sa muling pagbuo sa mga pangarap na minsan nang nadurog.
Ang sikat ng araw ay lalong tumingkad, nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong paligid. Ang mansyong Mendoza ay muling naging simbolo ng integridad at pag-ibig. Sa bawat sulok ng bahay na ito, ang mga anino ng nakaraan ay tuluyan ng pinalitan ng mga bagong alaala. Mga alaalang binuo mula sa katapatan at pagpapatawad. Ang paglalakbay ni Amara mula sa kailaliman ng dagat patungo sa rurok ng tagumpay ay hindi lamang isang kwento ng panghihigante, kundi isang patunay na ang puso ng isang babae ay kasing tibay ng brilyante. Kumikinang ng lalo matapos dumaan sa matinding hirap. Habang naglalakad ang mag-ina patungo sa hardin upang sumali sa iba pang mga bata, isang malalim na katahimikan ang namayani sa buong kanluran. Wala ng katanungan, wala ng pag-aalinlangan. Ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang pangako. Ang kwento ni Amara Mendoza ay natapos na, at ang kwento ng isang bagong simula ay kasalukuyan ng isinusulat ng tadhana, isang pahina sa bawat pagkakataon.